was to arrest President Rodrigo Duterte and bring him to The Hague. May ICC investigation. And yun din yung nakita ng mga sundalo. Yun din ang binibigyan na ng pera. You ask Saldico now, I spoken to Saldico. Sasabihin naman niya sa'yo eh. Talagang namigay sila ng pera. Yes, I have. Like, you've spoken to Saldico recently? I've spoken to Saldico, if you recall, before the impeachment of BBM. Yung hindi tinanggap, I spoke to him about it. And I was talking to him. And I'm curious, I mean, did he call you? You called him? Because where is he exactly? I'm not sure where he is. Pero kasi may conduit siya eh. Na meron kaming pinag-usapan at that time. And sinasabi ko sa kanya, I need him to come out in the impeachment hearings. Attorney Defensor, good morning to you. Hi Karen, Mike lang, hindi tayo abogado. Mike, okay. Oo, Mike pa rin. Okay. Unang-una, linawin na natin talaga, no, once and for all. Ano ba ang papel ninyo dito sa paglabas ng 18 Marines? Every single step of the way, what was your role? Well, Karen, if you recall, when Sergeant Cotesa came out, there were already talks about other former soldiers who worked with him to come out also and to talk about the issues of the deliveries, yung mga maleta delivery. And during that time, marami. There were a lot of retired soldiers reaching out to them, to the retired officials also part of their group. Maraming nangyari doon. And then eventually, Attorney Baligod, sometime, if I'm not mistaken, December, was talking to me about it. Sabi niya, nakakausap ko, and we are already discussing. Sometime January again, binabanggit niya, nag-uusap sila. But why would Attorney Baligod reach out to you? What is your relationship with Attorney Baligod? Because Attorney Baligod also knew that I was, he knew that I was with Gutesa, and that eventually, sabi niya sa akin, yung mga kasama lalabas, nakakausap ko na. So, ang sabi ko, okay, and si Attorney Baligod kasi Vanguard yan eh. UP Vanguard. So alam naman natin, in UP, yung mga Vanguard, they're connected with many military officials. So I knew that, he had a strong connection with them. And so sometime, I think, a week before that, sabi niya, ito na, meron na kaming ginawa na may mga draft na ginagawa na sila about the affidavit. Eventually, they said, we will be coming out. I think it was also because marami nang na-inform or may intel reports na that there are soldiers coming out, and they said, they were forced to come out that Tuesday. And sabi ko, sige, I'll help kung ano man matutulong ko. I was helping before that, and I was helping during the press conference. And did you read the affidavits before you helped them out? Because you kept saying, even when I believe you went personally to the NBI. Tama, no? Yes. Did you go? You did say you did not take part in crafting the affidavits. Did you read the affidavits? It was just one affidavit that I saw, which eventually came out. Ito yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, and nakita ko naman. In fact, nakita ko to, the signed affidavit, the day before it was going to come out. The afternoon before it was going to come out. I didn't have a copy. Okay. I saw the affidavit. And then, nakuha ko lang yung copy after the press conference. So is it right to say, Mike, that you actually, assisted, no? Kasi ang sinabi mo, you helped with transportation. That you assisted the 18, itong former ex-Marines without you really knowing who they are. You did not vet them at all. Kasi ang delikado rin dito, your name is involved, but did you do some kind of vetting process? Saan nanggaling ang mga ito? Bakit sila lumabas? Sinong nagpalabas sa kanila? Who is behind them? I mean, I can't imagine just, former Marines just deciding to come out on their own without anybody of some influence, at least speaking with them after what happened to Orly Gutesa. Yes. What happened to Orly Gutesa doesn't inspire anyone to come out. Did you do some kind of process? Yes. Well, of course, Karen, first and foremost is Attorney Levi Baligod. He was involved with the Lapoles case.
kilala ko yung background niya, and as I've said, Vanguard siya. Brad siya ng tatay ko, who is also UP Vanguard. And then after that, I cannot name the names, but there were retired officials involved. So meron. Oo. Meron, may mga former retired officials involved, and they were discussing about it. And prior to coming out, I met with the two who Sergeant Gutesa spoke with. I spoke with the two. Who Okay, Sergeant sino Gutesa yun? spoke with. Pakibanggit, sir. Pakibanggit. I forgot the names eh. Basta nung nagkita kami, ang sabi nila, "Sir, nalalala mo, nung magkakausap kayo, tinawagan ako at ang sabi sa akin, oy, kapitan niyo yung mga photos, tsaka mga videos na hawak ninyo." Sabi ko, nare-recall ko, kaharap ko siya, but I didn't know who they were. Sabi niya, "Sir, ako yun." Sabi ko, "Ay, ikaw ba yun?" Tapos yung isa naman, sabi niya, "Sir, di ba sabi ni TAP na, oy, supportan niyo ako. Lalabas ako, magsasalita na ako." Sabi niya, "Ako naman yun." So there were already two that Sergeant Gutesa spoke with. And you know, what they said was actually what Gutesa was talking about in front of me when they were calling his comrades. Okay. Now, the two retired officials who you say were behind, no? Is it correct putting the 18 ex-Marines together or supporting them? Tama? Yes. Yeah. Okay. I think Were the they soldiers were... Ano Former sila? Marines? Were they former congressmen? Former No. military officials? Sino sila? Military officials. There were former Marine officials who I think served at some point with some of them at kinikilala nila. And sila yung, I would think, no, sila yung naging conduit with Attorney Levy Baligod. And also si Attorney Levy Baligod has been closely working with these officials in the past. Okay, because what got very confusing as everybody watched that press conference, number one is the 18 ex-Marines actually, they hit on everybody at, it was Correct. nobody understood anymore what was the point of the expose, right? So you had from former Speaker Martin Romualdez to Laila De Lima to now during Duterte's time to Speaker Lord Alan Velasco to Representative Jervy Luistro. So ang tanong ngayon, teka lang, sino ba talaga? Anong punto nito? So, No, Mike, Karen. what is the point? What is the point? Yeah. I think, Karen, that is precisely the point. The Marines have no malice in coming out with what they're saying. Number one, I heard the report that when Boying Rimula came out, sabi niya, panahon niya ni Lord Velasco, panahon niya ni President Duterte, and I'm happy that he admitted the truth to the deliveries. I think that's the main point. As to whether it would hit Lord Velasco, as to whether it would hit the others, I cannot anymore determine that. Ang problema nga, Karen, many people would call me and say, bakit ako nadamay dyan? Bakit ako nasama dyan? Inosente ang sinabi ng mga sundalo. They were talking about what they witnessed. They're talking about what they see. And Karen, if you recall, ang unang sinasabi ng gobyerno, and up to now, that is the narrative of the government, Saldico is the mastermind of the corruption in the Philippines. Siya yung nagnakaw, siya yung head ng flood control scandal, siya yung gumawa ng pera sa basura. Siya yung pinuno o mastermind ng lahat ng to. And ito ngayon yung mga tao niya. Yung mga tao niya are saying, we delivered to this person, we saw and we witnessed this person getting money. And I think that's precisely the point. Walang politika to, walang narrative, walang script. They are talking about what they saw. As to how the ombudsman will now determine, ano ba yan, saan ba yan galing? Ang problema ka rin, sinasabi ko sabi nila saldi ko yung boss. Pero nung nagsalita yung mga tao na mga kasama niya na nagdi-deliver ng pera, all of a sudden di-discredit. So I don't anymore know, para bang ang nangyayari ngayon, yung Pilipino, yung sambayan na nakikinig, nanonood, parang, tao sila ni Saldi, and yet you do not want to investigate them. And yet you do not want to accept what they are saying. Ayaw nyo mang imbestigahan sa Blue Ribbon Committee, ginugulo na kayo ng NBI, tapos wala pa magkaso para ng abogado yung ombudsman at NBI doon sa posisyon na pinipresenta ng mga sundalo. Oo. Now, kasi in any investigation or in any expose, as we've seen through the years, it has to be focused, it's intended, there has to be a target and a conclusion that
at least a result of a specific investigation. With the expose of the 18 ex-Marines, now it seems, who do we really want investigated? If I were to ask you now, who should the government investigate, considering that they've alleged that there are so many government officials who allegedly received money, and not all of them are exactly in the flood control scandal. You get me? Kumbaga, hindi na siya pinpointed into one specific crime. Yeah, well, because I think precisely, Karen, what happened in Congress was that they manipulated the budget, inaayos na yung budget, and organized, no, from the program allocation to the determination of each district, kung ano man yung nangyari dyan sa budget. Tapos may mga delivery. Now, I agree with you, maaaring yung iba dito is not really exactly from flood control scandals. I do not know where it's coming from. But that has to be determined by the Ombudsman and the NBI. Now, if I may talk about focusing on the issues. Number one, there is now an ongoing impeachment case. Si Congresswoman Luistro is included in the list of those given money, including some members of the House Justice Committee. I think it's only fair na tingnan itong mga taong to. Because di ba, while it is not yet the court, kahit yung fiscal o yung prosecutor, you can ask for a change of a prosecutor. Because alam mong tainted, because alam mong may nangyari na in the past, and they were given money to do or to act on a certain agenda, like impeaching the Vice President, which is happening now again. Pangalawa, ano ba yung delivery dito na sinasabing malalaki? Number one is the ICC. They have to look into that if they are really serious about the ICC question, because it's a major part of the affidavit submitted by the soldiers. Number two, yung delivery. Number three na. Number three, sorry. Yung delivery kay Speaker Martin Romualdez. Because they are already saying that almost 3 times a week for almost two years and 8 months, they were delivering 3 times a week to the houses of Speaker Martin Romualdez. They were delivering to Aguado, to Forbes, at dun sa mga lugar identified as the houses of Speaker Romualdez, including the townhomes. Tapos nandyan si Bongbong Marcos. Nandyan si Sandro Marcos. So ito yung mga critical names that were mentioned in the affidavit, including sila Jojo Cadiz na part of that investigation. If they are really serious about what they want to achieve in the supposed corruption that's happening in the country. Kasi ito yung malalaking pangalan, and ang sinasabi nila, bakit isang buo? Pag tinignan mo yung affidavit, sinasabi naman na ako kasama si ganito, si ganyan, only about 3 or 4 of them, kami nag-deliver kay ganito. Ako naman kasama si ganito, kami nag-deliver kay ganito. And you know, Karen, if the ombudsman, really wants to establish yung corruption about this, the crime, or the NBI would like to establish the crime, kahit naman sulat lang they can do a motu proprio investigation and look at the allegations. Tingnan nila talaga ano yung krimen. Pangalawa, very critical yung sinasabi ni Saldico. Kasi ang hirap nung sinasabi nila na, kunyari, sinabi, mga sundalo, wala naman sinabing crime. Totoo. Delivery ng pera ang sinabi ng sundalo. Pero kung sinasabi niyo si Saldico yung head ng crime, siya yung mastermind, then we have to put it together. It may not happen now, Karen. I do not know if we can achieve this now. But I'm very, very sure that in the future, we will be able to establish the truth and the evidence, the facts about the corruption that we are seeing now in the country. First time, the massive organized corruption na nakikita natin sa ating bansa. Now, you've talked about, actually, you've enumerated 3 clear points, right? 3 clear points on what the heart of the affidavit is. So then you may have some observers questioning the credibility of, number one, the witnesses and the motive of the witnesses themselves, because all 3 purposes or exposés benefit
the Vice President, right? Parang it benefits Vice President Sara Duterte, number one. Luis Tro cannot be trusted because nabayaran din siya, hence, eto pa may impeachment. Pangalawa, si Duterte nasa ICC, nabayaran allegedly si Trillanes, di ba? Tapos colored yun. So very pro-Duterte ang ano doon. Then biglang pangatlo, biglang nag-anti Speaker Martin Romualdez, anti-President Marcos Jr. So you do have sectors. This is why some have questioned, why aren't many mainstream organizations or news outlets carrying it? Because you do have some that feel it was engineered. It was engineered by a certain camp. Probably, let's say, some feel it's the camp of the Vice President. I'm not saying it is, Micah, but yun ang pananaw ngayon because you've enumerated three and they're all politically inclined. It is not targeted to one. Di ba? Paano, ang tanong na, paano napasok si Trillanes doon? Paano napasok ito doon? Ano ba yun? Ano ba ang talagang expose nila? Alam mo, Karen, hindi ako magtataka na yun ang sasabihin ng mga sundalo. Because in the first place, yung organization ni President Bongbong Marcos, in terms of the resources, was handled by Saldico and Speaker Martin Romualdez. Sila yung main resource, pinanggagalingan ng pondo ng mga operation nila. Ano pang ginawa nilang operation? Di ba ang unang lang ginawang operation was the impeachment of Sara Duterte. So therefore, namimigay sila ng pera sa mga kaalyado nila. The second was to arrest President Rodrigo Duterte and bring him to The Hague. May ICC investigation. And yun din yung nakita ng mga sundalo. Yun din ang binibigyan na ng pera. You ask Saldico now, I spoken to Saldico. Sasabihin naman niya sa iyo eh. Talagang namigay sila ng pera. Yes, I have. Like, you've spoken to Saldico recently? I've spoken to Saldico, if you recall, before the impeachment of BBM. Yung hindi tinanggap, I spoke to him about it. And I was talking to him. And I'm curious, I mean, did he call you? You called him? Because where is he exactly? I'm not sure where he is, pero kasi may conduit siya eh, na meron kaming pinag-usapan at that time, and sinasabi ko sa kanya, I need him to come out in the impeachment hearings. Wala siyang sasabing iba, but what came out in the video recordings that he came out with, yung mga kanyang sinasabi, yun lang naman yung itatanong. And, kasi up to now, Karen, hindi pa official yung mga yun. Hindi pa yun napunta sa public records natin because ay tanggapin nga ng Blue Ribbon Committee. And hindi naman niya to napanauthorize as of now. So anyway, going back to my point. Yeah, so, okay. Paano magkakaroon ng, paano hindi nila pag-iisipan, yun naman talaga yung operation nila. Di ba, pagka nagkaroon ng, I would think, may iba dyan, eleksyon. So bibigyan nila yung mga kasamahan nila. Pagka nagkakaroon ng break, tinatanong ko, sabi ko dun sa mga sundalo, bakit ba may binibigyan kayo sa townhouse ni Martin Romualdez? So hindi ho namin alam. Basta papasok dun yung mga congressmen, dalawa daw yung units. And from what I know before, isa lang ang unit ni Speaker Martin. Sabi ko, kanya na rin pala yung kabila. Yes, sir. Pag pumasok yung congressman, dala yung envelope na dala nila, lalabas dala din. And then si Speaker Martin, tatawagin sila. O kumuha pa kayo ulit ng 10. Kumuha pa kayo ulit ng 20. So, all these things na sinasabi nila, bakit walang motivation ng mga sundalo? Hindi naman sila kumite. In fact, delikado sila ngayon. Di ba? Naiimbestigan sila ng NBI. Merong mga cases na final sa kanila. Kasama din ako kay Senator Trillanes and kay Secretary Anyo. Why would they or why would we be pursuing all this? If not, gusto nito mga taong to, malaman ng taong bayan yung katotohanan sa delivery ng pera. Delikado sila ngayon. Yung kanilang pamilya, may tatlo doon, pinuntahan pa yung mga bahay nila. Tinatanong kung nasan sila. Yung immediate family nila, of course, natago na nila because we want to avoid what happened to Gutesa. So, this is the first time na may nagsasalita, and ang appeal ko lang sa authorities, particularly the Blue Ribbon Committee, is pakinggan sila. Kung gusto nilang Senado, sasabihin ng Senado, ng Kongreso, hindi totoo yun, harapin nila. And I can guarantee you, Karen, they are willing to tell the story and confront those they saw, given money.
Okay, now Mike, I just want to go back to this. Did you ask Zaldico to be a witness for Vice President Sara Duterte in case the impeachment trial, in case the impeachment reaches the Senate and it becomes a full-blown trial? Is that part of the Actually- call? Is that part of the agenda? No, Karen, if you recall, we filed an impeachment case against BBM. So I told him, kasi meron dun yung mga 25 billion that he accepted money. So yun ko siya tinanong na kung pwede dito sa if and when we are called to a hearing that he becomes a witness to the presentation. Okay, isa yon. Doon yun sa kaso nyo laban kay BBM sa Yes. Pangulo. Pero Yes. pagdating sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, is he willing to be a witness? I did not ask him about it. Okay. Hindi kami nakapag-usap tungkol dyan. Okay, so that's one. Number two, so what essentially you're saying is that they are exposing that government money, influence, and power was used essentially to against the Dutertes. Yan yun. Other than yung pagnanakaw na korupsyon, ginamit ang pondo ng gobyerno laban sa mga Duterte. Kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte. Ganun ang overall theme. No, there are two particular cases relating to that. The impeachment and then also the case of the ICC. Pero madami naman dito, nothing related to that eh. 'Di ba? Yung may binigay silang pera, nagpunta kaming Ilocos, nagdadala kami kay Martin 3 times a week. Hindi ba tayo interesado na ang sabi ng mga sundalo 500 million to 4 billion maximum. Nagdi-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez 3 times a week. Meron pa kaming delivery separately sa Aguado 3 times a week. Hindi ba dapat interest natin ng lahat? Hindi ko alam kung saan napunta yun, kung panlaban ba yun sa politika, if it was against Duterte or not. Pero pondo natin yun eh. If there is a delivery of 3 times a week starting from September of 2022 until about, I'm not sure in 2025, yung exact date, hindi ba dapat interesado tayo na bilyon-bilyon yung pera na nakikita nila at ang alam natin at ang hinala natin dahil yun din naman ang sabi ng gobyerno galing kay Saldico na ito ay galing supposedly, allegedly sa korupsyon ng ating pondo. Okay. Now, what do you make of the fact that Senator Ping Lacson, he cast doubt on these allegations because he did the math and supposedly in doing the math, lalabas daw na 805 billion pesos in cash stuffed suitcases ang perang na-deliver. So he says he considered it an insult to intelligence, right? Then he said that would mean it's 800 metric tons of weight, requiring 13,000 large luggages. In effect, he says it's impossible, you know? Itong mga sinasabing figures ng mga Marines. What's your take? Alam mo Karen, if we compute 4 times a month sa 1 billion na lang, that's 4 billion a month. If you put it together in 12 months, that's 48 billion a year. 1 billion lang yun 48 billion a year. So let's put it at 2 years na lang, 3 years para mas madali natin i-compute. That's about 48, 96, siguro mga 130, 140 billion in total. That's only at 1 billion. Hindi, whether it's 800 billion or 2 billion or 4 billion, I think we have to really listen to them, look at the evidence, at pag-usapan ano ba yung delivery na yun. Remember, si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso at 4 billion pesos. Si Pangulong GMA nagkaroon ng kaso at 300, yung the total fund nun ng PCSO, 360 million pesos. Ito, isang delivery, isang buwan na lang. At 1 billion, it's already 4 billion. You're talking of one delivery in one place. If there are already 2 deliveries, that's what, 260 billion? I mean, para bang sa umpisa pa lang, pinapasinungalingan nyo na yung sinasabi ng mga sundalo, ni ayaw nyo pakinggan. Di ba? Kausapin natin, harapin natin, then let's see and let's compute.
Wala naman yun sa affidavit in the first place, yung 800 billion. Oo. Mike, it's interesting that you went back to history, and I think it's important to remember that former President Erap Estrada was impeached for less. Former President Gloria Macapagal Arroyo was impeached for less. Not impeached, was nakasuhan for Charged, less, yeah. right? Yeah. Charged for less. And you also have the Vice President right now who is charged for less. So, Yes. kumbaga, what you're trying to say is, pera ng bayan yan, dapat pakinggan. But what do you make of the fact that the ICI came out with a statement over the weekend, and I'll read it. They found no liability on the part of former House Speaker Romualdez over the flood control anomalies. Kumbaga, right now, you are seeing the ICI already clear the former House Speaker. Karen, I saw that before pa, nung December. Kasi nagsalita na yung mismong abogado ni Speaker Martin Romualdez that there was no basis to file cases against them. Kaya nagulat na ako. Yan naman yung hinihingi ng tao, parang kaya nagagalit ang lahat. From day one, we wanted to be transparent. Every time natatamaan si Speaker Martin Romualdez, the investigation stops. The time that he was invited to the ICI, wala. We didn't know what happened. He just submitted the affidavit. But I saw that. I read about the affidavit. Tapos parang wala na. In the committee, Blue Ribbon Committee, always they were citing yung parliamentary courtesy. That's why they didn't invite him. Wala. Wala mangyari dyan. Alam ng tao at galit ang tao sa nangyari. Up to now, since December, sabi ng Pangulo, may makukulong. Walang nakukulong. Lahat ng itinuturo, sabi nila si Saldico ang may problema. Nung nagturo na yung mga tao, in fact, sinabi ko nga there are deliveries to Speaker Martin Romualdez. Imbis na pakinggan nila yung mga Marines, immediately, outright lie, impossible, not true, credibility, not true. Para bang, di ba, Karen, if you file a case against a person, pupunta ka ng fiscal. If you have enough evidence na para bang may basis, then maglalabang kayo sa korte. Then it's where the other side will say, mali yan. Yung credibility nyo is shot or there's wrong with what yung evidence na you're presenting. Dito, umpisa pa lang You have people talking first-hand information, they have personal knowledge, sila yung nag-deliver, may picture sila, may ledger sila, and yet, from day one, stop. Lalo-lalo na pag si Martin Romualdez ang nadamay. So my last question, I think we don't have enough time, 2 minutes left, but are you still optimistic? I mean, just hearing yourself right now with what you've said, umpisa pa lang, kinlear na, ayaw pakinggan, sinabi na sila ng NBI, ikaw din, sinabi na, pumunta ka ng NBI, you have the ombudsman already stating that this happened before, during the time of Duterte, and the ombudsman criticizing you as well. Let's not forget that. Kahit papaano, meron pa rin. I mean, do you still believe in any sense of impartiality at this point? Frankly speaking, I mean, be honest. No, I think, I'm being honest, yung impartiality, the justice that we're all, not only me, I think the Filipino people, lahat nagsasabi, we want to see this, we want it to be transparent, wala kaming judgment on all these things, but it has to be on record. And people have to know ano ba yung nangyari, and you have to call on the others. Ito hindi nakikita ng taong bayan. So it's not just me. As to whether we will continue the fight, definitely. I think I embody the sentiment of many of the Filipinos na nakikita nila may mali, may corruption, may dapat may managot at may pera na dapat masoli. And politically, morally, this is the correct thing to do. People should speak out. Marami na nagsasalita, marami pang lalabas. At naniniwala naman ako in the end, they cannot hide it. They cannot set it aside. Eventually, lalabas ang katotohanan. At naniniwala ako, itong mga sundalong to, from Gutesa to the 18 Marines, walang motibo to, wala tong objective na kung ano man, nagtrabaho lang sila, at nakita nila na ito pala yung pera ng korupsyon na binabanggit at alam nila yung nagiging epekto nito at nakikita nila sa mga Pilipino. From PhilHealth funds being taken, nababaha yung mga tao, maraming namamatay. Ito yung mga epekto na nakikita nila. Okay. Is the Vice President in any way supporting your cause or the 18 Marines?
the Vice President gave a statement, nabasa ko yun, na sinasabi niya, pakinggan nyo yung 18 Marines. But I have not spoken to her. I've not met her about it. We have not discussed anything about it. Hindi ko pa nga siya nakakausap for the longest time. Pero, for me, itong lumalabas na to, it's not just a concern of the Vice President. Ang tingin ko concern niya dito personal because nakita niya paano inoperate yung tatay niya, si Pangulong Duterte. But more importantly, I think yung taong bayan. Dapat makita nila kasi, Karen, if this continues na kaya ng Kongreso, ng Committee on Appropriations alongside with the Senate, na ayusin yung budget natin, tapos i-organize yung corruption, kawawa tayo. Walang mangyayari sa ating bansa. This is the situation that we will see in the future na imbis na natapos sana yung subway, kinuha yung pera, nilagay sa iba. Imbis na, for example, now we're talking about yung gera, tumataas ang presyo. Kung yung palang pondo nilagay sa tamang irigasyon para doon sa ating mga magsasaka, these are all directly affecting us. And sabi ko nga sa mga liberal, kung si Pinoy buhay ngayon, nagwawala na rin yan. At kasama ko na isa sa nagsasalita tungkol dito sa problemang to. Ang pagsunod-sunod ng mga mabibigat na mga paghamon sa ating bayan. For example po, aabot na sa 110 pesos to 115 pesos ang kada litro na presyo ng diesel na ginagamit po ito ng mga pampublikong transportasyon at ng mga planta ng kuryente. So 70% ng ating konsumo ay mga diesel po yan sa industriya at sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa ekonomiya. Mantakin mo 110 pesos. 2 weeks ago, ito po ay nasa 82 pesos lang. So ang itinaas na, aabot na po sa 28 pesos, mga kababayan. At nakakabahala ito sapagkat walang malinaw na direksyon na mapapatigil ito o ma-stabilize ni Marcos, no? Kahit man lang sa mga antas ng 90 pesos or below 100. Ang gasolina humahabol din po, mga nasa 97 pesos na po kada litro ang gasolina. And then LPG, liquefied petroleum gas, LPG, na ginagamit naman sa ating mga pagluluto at sa mga restaurant at iba pang pangangailangan sa pagluluto. Ganon din po ang petroleum, kerosene. Walang humpay po at ang epekto nito, tuloy-tuloy po na maapektuhan ang presyo ng kuryente, presyo ng tubig na gumagamit din po ng mga kuryente, pati na po ang presyo ng pagkain at mga serbisyo. Subalit, ang sabi ni Marcos, normal lang daw ito. Normal Normal dahil may krisis daw sa Middle East at sabi ng kanyang lukaret, parang lukaret na kanyang tagapagtahol na si Claire Castro, hindi naman daw dapat isisi kay Marcos Jr. ang krisis na ito sapagkat nanggaling ito sa Iran at konflikto nito sa Estados Unidos at sa Israel. Hindi siya sinisisi dahil sa konflikto ng Iran at ng Israel at ng bansang Amerika. Sinisisi ng taong bayan si Marcos dahil hindi niya alam pamunuan ng gobyerno. Saan dadalhin, anong gagawin, paano mag-survive ang ating buong bansa. Diyan siya sinisisi sapagkat wala siyang contingency plan kung paano niya matutulungan na makakalabas po doon sa Middle East at hindi maiipit ang ating mga kababayan. At sakaling bumalik sila ng Pilipinas, paano po ang kanilang kabuhayan? Paano po sila mag-survive sa kanilang pamilya? Paano po ang ekonomiya natin? Dahil almost 2 milyon ng ating mga manggagawang Pilipino na nasa abroad ay nagtatrabaho po sa Middle East. Diyan siya sinisisi sapagkat siya ang Pangulo ng bansa, iniatang ng mamamayang Pilipino sa kanyang balikat ang pamumuno, hindi niya alam at wala siyang matuwid at matinong direksyon kung paano umahon at mag-survive ang ating bansa sa krisis na ito. Diyan siya sinisisi. Hindi po sa kung bakit nagkaroon ng konflikto at sigalot ang Iran, ang Estados Unidos at ang Israel. Not because of that. Pangalawa, ito ngayon po ang pahayag ni Marcos Jr.
sa pamamagitan ng itong kulukoy na Assistant Secretary na si Alejandro, no? Si Michael Alejandro yatang pangalan nito, ng Department of Finance. Ibebenta na daw ng gobyerno ang mga assets nito like ang mile-long real property dyan na inoccupy ng Inquirer. Sa matagal na panahon hindi nagbayad ng rental nila at lease payment sa gobyerno by the hundreds of millions of pesos. Ang Makati Atrium na property na real estate at building at pati po itong FTI or portion ng FTI or Food Terminal Incorporated sa Taguig City. So mga kababayan, malinaw na hindi niya alam na hindi mo naman kailangang magbenta nito mga properties na ito ng gobyerno dahil pwede naman pong magkaroon ng pagpupulong na ang lahat ng mga kumpanya sa langis o sa sektor ng industriya ng petroleum ay magkaroon ng centralized importation directed and coordinated by the government. You don't have to pay out money for that, no? At ang gobyerno ang makikipag-negotiate ng supply line mula sa bansang Brunei o sa Saudi Arabia na kung saan ipapadaan at papaano makakaabot ang supply sa Pilipinas. Di po ba? O sa bansang Russia, pwede tayo makipag-usap dahil marami din po ang oil supply ng Russia. O bakit hindi natin ito ginagawa? Dahil hindi niya alam ang tamang direksyon. So you don't have to sell out yung mga assets and properties na ito. Kaya nga, nagtatanong ang taong bayan, mukhang kino-cover up lang nila itong kunwari may krisis tayo sa mga produktong petrolyo, sa supply at presyo, at kulang ang pundo ng gobyerno para magkaroon ng subsidy sa fuel and fare sa mga public transportation. Gagamitin nila ito kunwari para lang makapagkaroon ng pagkakataon na pagkakitaan ang ating mga assets and properties. The way na hindi na po nalalaman ngayon ng taong bayan, ano na po ang nangyari doon sa almost 500 billion pesos. Uulitin ko almost 500 billion pesos po ang pera na nailagak ng mga mamamayan mula sa pundo ng bayan para sa Maharlika Diskarte Fund ni Marcos at ni Romualdez. Ginawan pa nila ng special na batas pero walang updates, walang balita, walang report, walang ulat, walang pahayag. Ano ang status nito? Kasi kung nakatenga at natutulog lang ang hundreds of billions of pesos, bakit ka pa magbebenta kung ito nang gagamitin natin para nang sa ganon ay pwede namang magkaroon tayo ng centralized intervention at hindi kailangang ibenta mga assets na pwede pang pagkakitaan ng gobyerno. That's number one. Baka pagkakitaan ito ng mga kurakot at mukhang gusto nila Marcos, ito mga property na ito ay ma-dispatch sana, maitatabo nila na nagamit na natin ang pera sa krisis, kaya wala na, pero pinagkakitaan pala nila. Kagaya ngayon ng pag-question ng taong bayan, ano na ang kalagayan ng ating hundreds of billions of pesos mula po sa Land Bank of the Philippines, mula sa Development Bank of the Philippines, sa Central Bank at mga savings ng gobyerno, inilagak po dyan sa Maharlika Diskarte Fund. Walang updates. Kagaya ng pagbebenta ni Marcos noong 2024 ng gold reserve na umaabot po sa 25,000 kilograms ng mga gold reserve. At ang pera ay 129 billion pesos, hindi rin po may paliwanag saan ito ginamit. Sino nakabili nito, paano ito naibenta? Wala namang krisis noon, ibinayad ba ito sa utang? Sa mga utang panlabas o sa foreign debt? Wala. And to come to think of it, na ibinenta ito, ang gold reserve natin ng 25,000 kilograms, kasi 25 toneladas So, bawat tonelada, 1,000 kilograms. So, sa halaga po na barat, ang gold price ng pagbebenta nito ay nasa mga 2,200 pesos per gram. Mga kababayan, ang bentahan ng gold po umabot na sa 6,000 mahigit. So, nalugi tayo ng almost 150 billion pesos. Kung inantay mo na sana ng ilang buwan, kay 3-4 na buwan lang. Kung talaga naman kailangan magbenta, mantakin mo, we missed the opportunity to sell it at a higher price, losing
150 billion pesos, mga kababayan. Mantakin mo niyan. Eh, ang problema kung ang nakabili noon, mga grupo rin nila Marcos at Romualdez, and then silang nagbenta, di silang tumubo ng 150 billion pesos. Di po ba? Binili nila sa gobyerno 220 pesos per gram, ibinenta nila sa 6,000, tubong lugaw, mga kababayan, ano? 300% ang dinoble or itinaas ng presyo. Samantalang dapat kinita po yon, naging income sana yon ng gobyerno natin kung matino at maayos, transparent at matuwid ang desisyon para sa pagbebenta ng gold reserve. Ito din po ang ating ikinababahala ngayon, mga kababayan, sapagkat itong mga real property assets na ito, mga prime properties ito, mabibigat at matataas po ang presyo nito sa merkado. At ang problema, sino na naman ang makikinabang? Mukhang gagamitin lang po na maskara at dahilan ang krisis sa industriya ng langis at ang kaganapan ngayon na mayroon tayong kahirapan sa paghahanap ng supply at pag-stabilize ng supply at presyo ng mga produktong petrolyo. The reason, napapalusutin nila ang pagbebenta ng tatlong prime real properties, yung Makati Atrium, yung mile long building na malaki yan dyan, na inoccupy ng Inquirer at hindi nagbayad for the last 25 years sa gobyerno ng Pilipinas, at hindi man lang ito isinauli kung hindi pa namuwersa at pinanindigan ni Pangulong Duterte na pinakinabangan nila ito. And then yung FTI Food Terminal area ng property sa may Taguig. At alam natin na hindi yan makakasolusyon sa problema natin dahil mayroon pong pera eh. Ang excise taxes, pwede pong kausapin yan ang mga oil companies, ang mga oil players na ito, ipapatawag sila ng gobyerno at sasabihan sila na ganito ang price range, ganito ang supply line, ganito ang presyuhan, at huwag masyadong lumagpas dito, at yung mga buwis na kinokolekta nyo, i-centralize natin ito ngayon at gagamitin natin sa fuel subsidy at ganoon din sa fare hike subsidy para hindi tumaas ang pamasahe pero subsidized pa rin po ang income ng ating mga public transportation. Kakayanin naman po nagbigay nga sila ng 30 billion pesos para sa mga mayors sa projects daw sa Metro Manila. Alam natin ito ay pamimili ng loyalty at upang hindi mag-rally ang mga tao at hindi mahakot daw sa mga political activities related sa pagpanawagan na patalsikin si Marcos sa pagiging Pangulo. So, para mag-stabilize ang sitwasyon sa Metro Manila, mamumudmud ng 30 billion pesos para po dito sa mga mayor at local government units sa Metro Manila para walang manalakihang rally. Wow! Talaga lang ha? Okay lang kayo? Yan po ang ginagawa ngayon ni Marcos, panunuhol. Kaya naman sigurado tayo na itong sinasabi nilang pagbebentahan nitong tatlong prime real properties ng gobyerno, Mile Long, Makati Atrium, at itong food terminal, ang patutunguhan nito, tutubuan ito at palulusutan ng pondo ng mga magnanakaw sa gobyerno. Siyempre, sino makikinabang yan? Sila Marcos, sila Lisa Araneta, at sila Martin Tambaluslos. Sa kanila to diskarte nila to. Kunwari lang, tutugunan nilang krisis. Kung kaya pala na magkaroon ng tag 2 million pesos na Holy Week bonus, Easter bonus, itong mga tarantadong swapang ng mga kongresista, bakit hindi tinipon yung pera na yon na nagkakahalaga ng 600 million pesos para yon ang maging fuel subsidy nang hindi magtaas ang presyo ang pamasahe, pero hindi naman lugi ang mga pampublikong transportation, yung mga bus at pati na ang mga jeepney. Malaking pera po yung winaldas nila Marcos at nila Tambaluslos sa taong ito para magkaroon sila ng control sa mga kongresista na magkakaroon ng Holy Week break, bakasyon grande, tag 2 million pesos minimum ang ibinigay na cash bonus. Samantalang lugmok sa krisis at gumagapang sa kahirapan ang taong bayan, namumudmud sila at naglulustay ng pera na parang sa kanila lang ito to the tune of more than almost 600 million pesos. Mga kababayan, terrible. This government of Marcos and Romualdez is really terrible. Walang damdamin, wala nang pakinabang, wala pang pakialam sa mga mamamayan.
Kaya bantayan po natin ito. Ang sinasabi nilang dineklara ng Department of Finance sa pamamagitan nitong isang kulukoy na opisyal nila na si Assistant Secretary Alejandro, na para daw makaagapay sa krisis, magbebenta tayo ng mga ari-arian ng gobyerno. Lumang style na yan. Bulok. Yan din pong nangyari sa gold reserve, na kahit hindi ma-justify kung bakit ibinenta ang 25,000 kilograms ng mga gold reserve sa halagang 129 billion pesos, na pwede sanang umabot pa sa 300 billion ang value ng gold na yon. Nalugi tayo. Hindi lang nalugi sa merkado ng pagbebenta ng gold, pinagkakitaan pa ng mga grupo at mga tao na malaking posibilidad connected din kina Marcos at kina Romualdez, at silang kumita. At hindi pa ngayon makikita saan napunta, saan ginamit ang 129 billion pesos na pinagbentahan nito ng gold reserve na ito ng Central Bank. Ayan, walang paliwanag. Kasi nga, wala silang pakialam. And then, ang Maharlika Diskarte Fund, pundo din po yan ng mamamayan, hindi rin po nakikita saan na ngayon ang pundong ito, sapagkat sila lang nakakaalam nila Marcos, sila Romualdez. Pero yung ano po ang detalye at status ng hundreds of billions of pesos na ibinigay na pundo ng mamamayan at inilagak nila Marcos dito sa walang katuturan na korporasyon nila, itong Maharlika Diskarte Fund, hindi na makikita ngayon anong nangyari sa 50 billion pesos mula sa Land Bank, na para sana yan sa microfinance and support ng mga magsasaka, mga manggagawa sa agrikultura at mga mangingisda. Wala. Sa Development Bank of the Philippines ay 75 billion pesos. Wala din. And then sa Central Bank, I think 100 billion. So mahigit kumulang po, tinitrace natin sa napunta ang between 300 billion pesos na pundo ng mamamayan dito sa Maharlika Diskarte Fund. And yet ngayon magbebenta pa sila ulit ng 3 real property na mga pagmamay-ari ng gobyerno, at hindi natin maipasasantabi ang pagdududa na ito ay diskarte para mapalusot, na mapagkakakitaan nila ang pagbebentahan nitong mile-long property dyan sa may, I think Makati pa rin yan, then Makati Atrium, at itong Food Terminal Incorporated real property dyan sa may Taguig. Wow! Talaga namang walang katapusan, may krisis na, nagninegosyo pa para pagkakitaan ang pundo at mga ari-arian ng mamamayan, pero walang konkretong hakbang paano tugunan itong lumiliit at nagiging manipis na supply ng ating produktong petrolyo dahil sa mga krisis ngayon na nagaganap sa Middle East, kung saan apektado pong supply, presyo at stability ng ating oil industry sa Pilipinas. Wala. At pati po ang buong economic impact nito, 60 pesos na po kahapon ang pesos, at baka sa Monday, kung magtuloy-tuloy po ang walang kasiguruhang direksyon ng paglala ng krisis ngayon sa Middle East at sa paglugmok ng ekonomiya natin, baka umabot sa 61 mahigit pesos, 61 pesos per $1. At ang epekto niyan, mga kababayan, ang ating kabuhayan, ang ating presyo ng pagkain, ang ating binabayaran na utang na nagbabayad tayo in the form of dollar na equivalent, tataas po ng tataas. Kasi nangutang tayo noon sa rate na 58 pesos something, ngayon nagbabayad tayo sa 60 mahigit. Mantakin mo kung yan ay 1 billion, another additional of 2 billion pesos ang papaluwalin mo sa interest pa lang ng inutang mo, mga kababayan. Napakalaki po ng mga pera mawawala sa atin, at ganun kalawak ang impact sa ekonomiya natin, kabuhayan at trabaho ng mamamayan, at stability ng buong supply ng ating pagkain, ng ating serbisyo, ng transport line. And yet, ang sagot ni Marcos, well, let's wait and see and speculate, parang natin yan, na maglalala ito, baka mag-stabilize man. We cannot see kung saan ang hahantungan nito. Walang alam talaga. Empty shell, empty vessel, walang laman.
ng katuturan at katuwiran kung paano pamunuan ng tama ang gobyerno. Kaya mag-resign ka na at ibigay mo na sa karapat-dapat at may kakayanang mamuno. Tanggalin na rin pati ang mga buaya na mga aliporis mo sa gobyerno. That would be more decisive. Madaling gawin yon dahil yan ay constitutional option. Para ang bansa ay hindi tuluyang malugmok, kailangan natin ng bagong pamunuan. And Marcos Jr. must resign. And that is a constitutional option together with his own government so that a new government will take over under the constitutional line of succession. Hindi po sa karahasan, kundi sa kapayapaan at mapayapang pamamaraan. Under the constitutional definition of succession of power. Mga kababayan, huwag nating kalimutan mag-like, mag-share, mag-promote at mag-campaign na lumawak ang viewers at mga subscribers at followers ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at pati na sa ating videos na sinishare. Malaking tulong po ang inyong pagkampanya pati po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account at ang aming programa. Kapartner ko po si Ma'am Lorraine doon sa Bigwas ng Agila. Mga kababayan, huwag nating kalimutan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. At sa nais na tumulong sa ating advocacy center. Maligayang bati, Mayor, sa iyong kaarawan. Well, nagagalak naman po kong ibalita sa inyo na dito po sa Europa, no, halos 2,000 pong mga kababayan natin sa buong Europa ang nagtipon-tipon dito sa The Hague para nga po pag-celebrate na inyong birthday. Diyan po kami nagpunta sa Malifield. Malayo po mga pinanggalingan ng ating mga kababayan. Meron mga taga-Finland, taga-Norway, taga-United Kingdom, at syempre, yung mga naririto sa Netherlands, sa Belgium, sa Germany, sa Spain, at Italy, no? Lahat naman po sila, isa lang ang dahilan kung bakit sila nagkumpul-kumpulan dito para iparating po ang pag-ibig nila sa inyo. Alam niyo, Tatay Digong, napakalaki talaga na naging impact ninyo sa ating mga kababayan. Siguro dahil ang inyong pamumuno ay pamumuno ng isang tao na masasabi natin na hindi elitista, no? Isang tao na walang pakemi sa buhay, isang tao na nakakaintindi ng damdamin ng ordinaryong Pilipino dahil hindi naman kayo namuhay na isang manangyang buhay. Ang buhay nyo ay nanatiling simple hanggang sa huli, no? Hanggang kayo na-kidnap papunta dito sa The Hague, kayo po ay nanirahan sa isang bahay na tinatawag kong ang bahay Kalapate, no? Simpleng-simple po, no? At yan po ang buhay na nakikita ng mga Pilipino sa inyong buhay. Dahil ang inyong pang-araw-araw na buhay ay walang pagkakaiba sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Simple, walang karangyaan, no? Alam niyo po, napakadami nagpapasalamat sa nagawa niyo sa 6 na taong ninyong pagiging presidente. Siyempre po, nandyan yung pagbabalik ng katahimikan sa ating mga komunidad. Pero sa tingin ko, mas malaki yung pasasalamat ng taong bayan doon sa ginawa ninyo na talagang ibinalik nyo yung dangal sa pagiging Pilipino. Yung paninindigan nyo na hindi kayo magpapadikta sa mga dayuhan, yan po talaga yung nagbigay inspirasyon sa Pilipino na taas noon na sabihin, ako'y Pilipino, merong paninindigan at merong kakayahan na pamunuan ng aming bayan, no? Yan po talaga yung pinaka-importante lalong-lalo na sa mga OFW. Dahil dati kapag sinabi mong Pilipino ako, yuyuko ka, no? Parang nahiya. Ngayon, lahat po ng Pilipino, lalo na mga OFW, pag sinabi, ako'y Pilipino, talaga nararamdaman niyo po na talagang meron silang pride in being a Filipino. Dahil yan po ay isang bagay na nasimulan ninyo yung pagsasabi sa mga dayuhan na hindi tayo magpapadikta at yung pagsabi ninyo paulit-ulit na wala kayong pakialam kung anong sasabihin ng mga dayuhan dahil ang importante lamang ay yung sasabihin ng ating mga kapwa Pilipino. At syempre po, mula naman kayo umalis sa pwesto, wala pa pong nakakapantay na leader sa inyo na 80% ay nagsabi na approve sila sa inyo pati na dun sa huling araw ng inyong pamumuno bilang isang presidente. Siguro po kung magkakasurvey ngayon at kayo nakakulong, mas mataas pa po ang approval rating nyo na magagaling sa taong bayang Pilipino.
Bakit nga ba ho, no? Well, bukod po doon sa pagiging simple, bukod dun sa pagiging tapat at totoo, yung wala pong pagiging hipokrito bilang isang Pilipino, yung sinasabi nyo ang nasa damdamin nyo at sinasabi nyo kung paano nyo gustong sabihin, talagang yan po ay mga katangian na hindi nakikita ng mga ordinaryong Pilipino sa iba pang mga politiko, no? So para bagang sa wakas, no, nagkaroon ng isang politiko na nagpapakatotoo na po pwedeng pagkatiwalaan dahil alam natin na hindi magsisinungaling sa kanyang salita at hindi magsisinungaling sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Yan po siguro ang dahilan kung bakit napamahal kayo sa napakadaming mga Pilipino, no? At hanggang ngayon, hindi po kayo nag-iisa, no? Diyan sa dahig, sa kulungan ninyo sa dahig, dahil lahat po kami, hindi po tumitigil na kayo po ay manatili sa aming mga damdamin at kayo po ay nananatili sa aming isipan at sa aming mga puso. Tatay, on a personal level, ako'y nagpapasalamat po. Hindi pa kayo nagpapasalamatan. Salamat po dun sa pagkakataon na binigay niyo sa akin ng manilbihan sa taong bayan bilang inyong tagapagsalita. Sa totoo lang po, nagulat ako nung natanggap ko yung tawag galing kay Senator Bongo na nais yung nga daw ako maglingkod bilang tagapagsalita. Kasi ang iniisip ko, talaga namang hindi ko kayo ka-close ng mga panahon na yon, no? Ang sabi nga nyo lang sa akin nung tayo unang nagkausap, gusto kita. Gusto ko pananalita mo at nakita ko ang mga gawain mo at gusto kitang sumama sa aking team. Sa totoo lang po, ako talaga ay na-touch ng mga pagkakataon na yon dahil ang aking naging karanasan doon sa administrasyon ng Aquino administration, pagamat tayo po talaga yung nanindigan laban doon sa pandaraya ng Hello Garcia sa administrasyon ni Arroyo, talagang hindi po ako napagbigyan na mga pagkakataon na manilbihan sa bayan, no? Dahil nga po doon sa ugali ng mga dilawan na sila lang ang magagaling, no? At kung yung mga hindi kabahagi ng clique nila ay hindi po pwede makapasok. Alam niyo po yung pagiging open ninyo sa lahat, sa tingin ninyo ay merong kakayahang manilbihan, yan po talaga isang bagay na ako'y nagpapasalamat. Dahil kung kayo po ay naging ordinaryong politiko, wala po akong kapit, wala po akong dahilan para ako ay magkaroon ng pagkakataon ng paninilbi na magsilbi sa bayan. Pero ang sabi nyo nga, no, nakikita nyo ang aking mga talumpati sa Kongreso, nakita nyo ang aking gawain bilang ordinaryong mamamayan nung ako'y nakipag-usap sa Philippine Airlines na magsilbi ng tanghalian nung nagkaroon ng delay ang flight papuntang Davao, no? At saka yung inyong paniniwala, no? Dahil for the first time, nagkaroon tayo ng remedyo dun sa periodista na si Alexander Adonis na kinulong ng inyong kalaban na si Nogi Nograles, no? At nakita natin, napatunayan ko sa inyo, na yung mga remedyo na pang-international ay magagamit natin, no? Dahil nadala nga natin yung pagkakakulong ni Alexander Adonis sa Human Rights Committee at nagkaroon ng desisyon na dapat nga magpasa na ang Kongreso ng batas na mag-decriminalize ang libel dahil ang criminal libel nga daw po ay talagang labag sa patanamalayang pananalita na talaga namang pinanindigan nyo rin dahil yan ang dahilan kung bakit hindi kayo nag-file ang kahit anong kaso libel laban kanino for libel dahil naniniwala kayo na kabahagi yan ng inyong kanilang mga karapatan ng malayang pananalita. So, ito pong inyong ugali na binuksan nyo ang inyong gobyerno para sa lahat, hindi lang po para kay Harry Roque, binuksan nyo rin sa mga CPP-NPA na binigyan nyo pa ng mga posisyon sa gabinete, no, na talagang kayo sumuko na lamang dahil ang naging konklusyon nyo, hindi pa sapat na bigyan ng pagkakataon, manilbihan ng mga pulahan, gusto pa nila magkaroon ng parang power sharing na hindi naman po pwede mangyari, no? Dahil kayo ang hinala ng taong bayan para maging presidente at hindi sila, no? Pero itong openness na pinakita nyo, no, ay isang katangian na sana nga po ay gayahin ng lahat ng inyong mga supporters. Nangyayari po kasi ngayon na bumabalik yung ugali ng mga dilawan na sila-sila lang ang dapat magsama-sama, no? At ang nakikita ko po sa ilang mga parte ng mundo, kasama na po sa Europe, lumalabas yung mga personalidad na talagang ugali lang, na talagang mag-exclude ng mga tao na ayaw nila, no? At sinasabi nila na hindi dapat kasama sa kausa, maski ang kausa nyo naman po na ating sinusuportahan ay ang mas mabuting buhay para sa lahat ng ordinary mga Pilipino, no?
salamat po sa pagiging bukas sa mga tao na naniniwala na kayo na may kakayahan na manilbihan dahil kung hindi po yan na naging pulisiya nyo, hindi po talaga ako nagkaroon ng pagkakataong maglingkod dahil ni minsan po talaga, hindi ko maugali talaga na sip sa politiko dahil ako nga po, mas magaling ako maging kalaban ng presidente. Kaya nga po sa tingin ko, miski ngayon ay dihado tayo dito sa laban natin kay Marcos, darating din pang panahon na magwawagi tayo dahil mas magaling po akong kalaban ng presidente. Pero anyway, Tatay Digong, namimiss ko na kayo. Namimiss ko na yung mga kwento nyo na hanggang alas 4 ng umaga pag ako ay napupunta ng Davao. Namimiss ko na yung kantahan natin doon sa yung live na singing na pag-aari ng inyong kapatid, bunsong kapatid na si Bong, no, na nakakalungkot na pumanaw na. No? At namimiss ko talaga yung mga advice ninyo, no? Lalong-lalo na kung ako'y humaharap sa mga pagsusubok, no, na sa tingin ko ay kinakailangan ng gabay ng isang tao na tumatayong magulang. So opo, nagpapasalamat din po ako dahil bagamat ako'y naging ulila na sa parehong ama't ina, naroon po kayo para magbigay ng mga payo, no, na nanggagaling sa magulang lamang. At kundi dahil sa inyong mga napakabuting payo, siguro naiba ang landas na aking buhay. Matapos ang ating buhay doon sa Malacanang. Well, tatay ha, alam niyo naman po na nasabi na sa inyo, napalayo ko sa inyo ng konti. Pero kayo naman po nagsasabi that rules must be followed, no? At kaya naman po ako napadala ng Austria, hindi ko napatunayan ang sapat na dahilan para manatili sa Netherlands. At sumunod naman ako doon sa paniniwala ninyo na dapat rules must be followed. No? At dahil nga ang aking asylum, ang aking visa ay na-issue sa Austria, kinakailangan sa Austria ako mag-file ng asylum. No? So hindi pa naman po ako nalalayo sa inyong tuluyan dahil ako po ay nasa Europa at sa kanunayan. Ngayon nandito ako sa Netherlands para nga samahan ang ating mga kababayan ay pagdiwag ang inyong karapan. So narito pa rin po ako tupad sa pangako na hindi ko kayo iiwan. No? Mahirap po ang buhay nating dalawa, although alam ko mas mahirap ang buhay ko, no? Dahil ako naman ay may kalayaang makaikot-ikot sa buong Europa, samantalang kayo ay confined dyan sa inyong pinagkakakulungan. No? Pero sa tingin ko naman po, darating din ang panahon na tayo magkakasama. Pwede pa rin tayo magkwentuhan muli, o pwede tayong magkantahan muli, at pwede tayong mangarap muli para sa ating bayan. Yan lang po ang aking birthday wish sa inyo, no? Na bukod pa doon sa pagbigyan pa kayo ng Panginoon ng mas mahabang buhay dito sa mundong ito, sana po sabay tayo makauwi at gawin natin yung ating ginagawa pag tayo po'y nagkakasama sa Davao. Kwentuhan, kantahan, at pagkakaibigan. Salamat po sa inyong pagkakaibigan. I do not feel I'm worthy of your friendship, pero ginawa niyo po akong kaibigan. And for that, susukulian ko naman po yun ng katapatan. Hindi po tayo magkakahiwalay. Hanggang sa huli po, Tatay Digong, magkasama tayo. Happy birthday po. Mahal ko po kayo. And God bless you.